Libo-libong unggoy sa isang lungsod sa Thailand ang pinakain ng mga residente. Tuwang-tuwa ang mga unggoy sa malapiestang handa. Yung iba, inaamoy-amoy pa ang pananghalian. Taon-taong ginagawa ang festival na ito bilang pasasalamat sa mga unggoy na naging tourist attraction na. Pero hindi sang-ayon ng ilang veterinarian sa pagpapakain sa mga unggoy. Sa kakatalon daw kasi ng mga unggoy, nagkakaluslus ang mga ito. Sandaan na ang sumailalim sa hernia operation. Pinasasara po ng Bureau of Fire Protection ang isang paggawa ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Nabisto kasi nila na wala pala itong lisensya. Nakatutok si Steve Dailisan. Ang paggawaan ng paputok sa Barangay Duhat sa Bocaue, Bulacan ang unang target ng BFP. Pagdating sa lugar, laking gulat naman ang mga manggagawa ng ENB Fireworks. Nang hanapan ng permit to operate, walang may pakita ang may-ari. Nakikipag-coordinate na kami sa Philippine National Police dahil itong kanilang nakabilad na ito, this is a clear manifestation na ongoing pa yung kanilang pag-manufacture. At sangayon nga sa mga papeles na pinakita ng may-ari ay wala na silang lisensya. Nag-aayos naman po kami ng permit. Hinto lang po sa fire kasi may kaso nga po. Enero lang ng taong ito nung sumabog ang isang imbakan ng paputok ng ENB Fireworks. 3 manggagawa nila ang namatay. Bawal lang ang mag-operate, may panibagong violation pa nakita ang Bureau of Fire Protection dito sa ENB Fireworks. Mahigpit kasing ipinagbabawal yung pagkakaroon ng linya ng kuryente, lalo na dito sa haluan ng pulbura. Sa isang spark lang kasi, maaring sumabog ang buong lugar na ito. May ilang kubo rin na paggawaan ng walang drum ng tubig. Ang mga manggagawa, walang proteksyong facial mask. Kaya ang rekomendasyon ng BFP sa pulisya, ipatigil ang operasyon at kumpiskahin ang mga nagawang paputok. Lulungkot po yung Pasko natin. Tsaka mahihirapan din po kami kasi trabaho po namin tong ganito. Mawawalan kami ng trabaho. Sa Barangay Turo, Bocaue naman, ilang lalaki ang nahuling naninigarilyo malapit sa mga tindahan ng paputok. Maging ang cigarette vendor, di nakalusot. Sorry na lang, sorry. Pero magtitinda ka pa, hindi na? Hindi, magtitinda pa ho. Marami po naghahanap kasi. Bawal talagang manigarilyo dito sa mga lugar na dahil marami ng insidente na sumabog itong mga tindahan. Pagbigyan mo na kami. Tapos yung mga susunod siguro, pag inulit, maaari siguro bigyan na kami ng Hindi na po kami masisisi dahil napaalalahanan na. Sa ordinansa ng pamahalang bayan ng Bocaue, bawal manigarilyo sa loob ng 10-meter radius sa paligid ng tindahan ng paputok. Multang 1,000 piso community service para sa first offense, 1,500 pesos para sa second offense, at 2,500 pesos sa third offense. Matumal pa raw ang bentahan ng mga paputok, pero dahil sa pagbaha nitong mga nakaraang buwan, marami sa paputok ang nabasa, kaya inaasahang dodoble ang presyo nito. May mga bumibili-bili na pero nagrereklamo na sila dahil masyado raw mataas ang paputok, pero walang magagawa lahat kasi ang stock ay mahigit kalahati ang nawala. Halos lahat na ng bagyo. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ngayon pong unang araw ng buwan ng Disyembre ay World AIDS Day. At ang GMA Kapuso Foundation nakikisa sa hangaring maipalaganap ang tamang kaalaman tungkol sa AIDS. Isang turok mula sa gamit ng karayom, kontaminadong dugo na naisalin, sanggol sa sinapupunan ng inang positibo, at pakikipagtalik sa isang taong taglay ang virus. Sa ganitong mga paraan at pagkakataon na ipapasa ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Dahil nga sinisira at pinabababa ng virus yung resistensya ng tao to fight infection, then doon siya magkakaroon ng mga manifestations of secondary infections na lalo pang magpapababa ng kanyang immune system hanggang sa tagurian na natin siyang AIDS. Sa Pilipinas, mahigit 4,000 na ang nagpositibo sa HIV. Mahigit 800 naging full-blown AIDS. 318 dito namatay. Sa pagunita ng World AIDS Day ngayong araw, ang tema ay nakatuon sa pagtitiyak na ang mga taong may HIV o AIDS ay nakatatanggap ng kaukulang atensyon at tulong mula sa lipunan. They should not be stigmatized, but rather the government should ensure that they would avail of the universal access to all services that are due to them because this is their basic
rights. Sa pinakahuling datos, marami sa mga may HIV ay mula sa sektor ng kabataan. Kaya bilin ng DOH, mag-ingat, gumamit ng kondom, iwasang gumamit ng droga. Dito kasi madalas maghihiraman ng karayom. Tiyaking ligtas ang dugong isasalin at maging tapat sa iyong partner. At kasama po sa mga bilin ng Department of Health para maiwasan ng AIDS ay ang pagkakaroon ng tinatawag na healthy lifestyle at ang pag-iingat sa ating mga sarili. Samantala, sa mga gusto pong makiisa sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, may mga bank account po kung saan maaari kayong magdeposito ng mga donation. Sa mga gagamit naman po ng mga credit card, mag-log on po kayo sa website ng GMA Kapuso Foundation, www.kapusofoundation.com. At susunod, mga Santa Claus sumabak sa palaro sa Switzerland. Pamahayag na biktima ng Maguindanao Massacre, pinakasalan pa rin ng kanyang nobya. At ang mga artistang sasabak sa eleksyon, mapa national o local level man, tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.